Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Oh, mga kabunyog, inamin na ni Mike Defensor, inamin na ni Mike Defensor na bumaligtad na nga si Orly Guteza. Inamin na ni Mike Defensor na si Orly Guteza ay bumaliktad na kaya hindi na nila kinakausap. Alam naman natin na si Orly Guteza ang nag-produce niyan, ang nag-operate niyan si Mike Defensor saka si Marcoleta. Nung si Marcoleta pa ang chairman ng Blue Ribbon, no? Hindi chairman ng Blue Ribbon nun si Marcoleta. Si Lacson na. Oo, si Lacson na. Pero kahit si Lacson na yung chairman ng Blue Ribbon, pinayagan pa rin ni Lacson na magsalita yan si Guteza, present ni Marcoleta. Kaya lang nung sumunod na araw, itong si Guteza ay pinapatawag na ng DOJ para imbestigahan, i-confirm yung kanyang mga sinabi. Ganun din ng NBI, iniimbitahan na siya. Wala na, hindi na nagpakita si Guteza. Hindi na nagpakita. Kumbaga, nag-appear lang siya sa Senado, nag-oath doon, tapos nag-testify ng mga yung nandun sa kanyang sinumpaang salaysay, binasa niya lang naman. Pagkatapos noon, hindi na siya nakita. Tapos yung nagnotaryo, tinanong yung nagnotaryo, yan? Hindi naman pala, peke pala. Hindi niya naman pala pirma yun. Hindi niya naman talaga notaryado yun. Lalo na ngayong nasira na itong si Gutez. Nasira, nawala ng kredibilidad. Hindi na nagkita. Tapos ang mga sabi nila Mike Defensor, tinago daw. Hindi naman malinaw sino nagtago. Mula noon, hindi na nakita hanggang ngayon. Pero, ang pinakahuling balita, sabi ni Mike Defensor, si Guteza daw ay bumaliktad na. Hindi na daw talaga magpapakita yan. Oh, are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oh, kasi kung JB ganito nangyari. Sige. This is interesting, ha? Oh, so, nung umalis si Senador Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Oo. Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala eh. Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Nagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko ng ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan mang siya inilagay, physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Oh, are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Unang-una, kung talagang matibay ang paninindigan, hindi naman siya nagsisinungaling, hindi naman siya natatakot, wala namang sa kanya. Nung nagsalita siya, talagang totoo yung lahat niyang sinabi, kaya niyang panindigan yun. Dapat sa kanya, kay Guteza, pagkasalita niya ng mga lahat niyang sinabi, kung talagang totoo yun, nag-apply na siya sa Witness Protection Program. Humingi na siya ng kung hindi man sa Witness Protection, whistleblower. Mayroong programa ng ganyan ng gobyerno. Tinutulungan yan. Yung pamilya niya, sinisecure, binibigyan ng tulong pinansyal kasi hindi na siya makapaghanap buhay niyan. Dahil na siya, whistleblower na siya eh.
Mayroong programang ganyan ng gobyerno sa mga whistleblowers. Tinutulungan ng gobyerno 'yan. At, matapos silang makapag-testify, hanggang sa baguhin ang kanilang identity, pangalan, tirahan, gagawin 'yan. Mayroong ganyang programa, eh. Kaya ibig sabihin kung sa gobyerno lumapit si Gutesa at nagpatulong na suportahan siya, ay mas tama 'yun. Ang problema kasi nung ino-offeran siya ng tulong ng gobyerno, sabi niya hindi niya naman daw kailangan. Nung ino-offeran siya ng tulong o proteksyon ng gobyerno, hindi niya daw 'yan kailangan, kaya niya. Oh, ngayon tapos bigla ngayon sinasabi ni Mike Defensor, bumaliktad na daw. Pero kung pinanindigan ni Gutesa yung mga sinabi niya at nag-cooperate siya sa gobyerno, humingi na lang siya ng security sa gobyerno, ay napaganda pa sana. Napaganda sana. Saka yung gusto niyang mangyari na managot ang lahat ng sangkot, pangalanan yung lahat ng involved, malaki sanang naitulong niya kung pinanindigan niya yung kanyang testimonya, yung sinumpaang salay. Ang problema kasi, nagpaano siya kay Marcoleta sa kay Defensor, eh. Sila Marcoleta at Defensor ang humawak sa kanya, eh. O napasama tuloy siya. Nung bandang huli yata, hindi niya na kinaya ang pressure. O, pero kung humingi siya ng tulong sa gobyerno, bibigyan siya, inofera naman siya noon ng DOJ sa ilalim ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya lang, nung pinatawag na sa DOJ, ayaw mag-cooperate. Mas sinusunod niya kasi sila Mike Defensor sa sila Marcoleta. Yan yung nangyari dito kay Orly Gutesa. Ano yan? Hindi kinaya yung pressure. Kung totoo lang yung sinabi niya, walang problema yon. At saka kung sa gobyerno siya humingi ng tulong, na protektahan siya, mas ano yon? Hindi, eh. Sumunod siya sa mga sinasabi nila Marcoleta at ni Defensor. Yan din ang mangyayari dyan sa 18 na ex-Marines na yan. Kung ano ang nangyari kay Gutesa, ganyan din yan. Kapag inano na yan, inimbestigahan na, nalaman na ang mga sino ang kumausap sa kanila, sinong nagpapagalaw sa kanila, bibigay na din yan. Malaki ang posibilidad, bibigay na din yan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.